Mga kwento ng lagim. Ngunit ganun na lang ang naging gulat niya nang hindi siya nasaktan. Sa halip ay para lang siyang bolang tumalbog. Nang lumapat sa lupa, wala din siyang ni anumang galos at tinamong sugat. Di kaya totoo nga ang sinabi ng mga elemento tungkol umano sa mutya ng bulalakaw na kanyang aksidenteng nalulon daw kuno. Pakiramdam din niya ay mas magaan nga ang kanyang pakiramdam ngayon at mas maliksi. Ano pat narating kaagad niya ang kanilang dampa sa mabilis na sandali. Ngunit nagliliparang kaldero, kawali, mga plato at kung ano-ano pang lumilipad na bagay ang sinalubong sa kanya nang nagwawalang si Luningning nang makita siyang dumarating. Mukhang mabangis na tigre na rin ito kung pagmasdan dahil sa nag-umaapoy na galit. Umuwi ka pang lalaki ka, anito na halos manginig ang boses. Sabay target sa kanya ng matulis na kutsilyo. Mabuti na lang at mabilis siyang nakailag. Kung hindi, malamang na nakipag-reunion na siya kay San Pedro sa langit. Kung doon nga siya mapupunta, ay ano bang problema mong babae ka? Gusto mo na bang akong utasin? Mabuti nga at nakauwi pa ako. Sa kakagabi lang naman ako hindi nakauwi. Dahil sa nakatulog ako sa gubat. Para sa kaalaman mo, muntik na kaya akong mamatay. Kagabi, kaya hindi ako nakauwi. Pangangatwiran niya sa asawa. Anong isang gabi lang, Kadyo? 5 araw ka na kayang hindi umuuwing damuho ka. Mangangatwiran ka rin lang ay yung kapanipaniwala na sana. Iniwanan mo pa akong mag-isa sa gitna ng panganib dito sa baryong ito. Anong klase kang asawa? Anito at bitbit na ang mga daladalahan at nag-umpisang magmarcha paalis ng kanilang dampa. Naiwan naman si Kadyo na natigilan at naguguluhan. 5 araw na pala siyang hindi umuuwi. Samantalang sa kalkula niya ay parang 5 oras lamang ang inilagi niya kapiling ang mga elemento. Kung ganon, totoo nga sigurong nanggaling siya sa mundo ng mga engkanto at namatanda siya. Hindi pala isang panaginip lamang ang nangyari sa kanya kagabi. Ganun daw kasi yun, sabi ng matatanda. Iba ang oras sa mundo ng mga engkanto kesa sa mundo ng mga tao. Parang biglaan din naman natauhan si Kadyo at nagmamakaawang hinabol ang nag-alsang balutang asawa. Asawa ko, Luningning, patawarin mo na ako, hindi na ako uulit. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon at magbabago na talaga ako. Anya sa asawa na nakaluhod na at kung todo ang yapos sa bewang nito. Husto na, Kadyo, umabot na sa hangganan ang pagtitiis ko sa iyo.
Sumbat nito sa kanya na namamalibis ang luha sa pisngi, saka muling ipinagpatuloy ang paglalakad palayo. Naiwan naman si Kadyo na nanatiling nakaluhod sa lupa at nakatungo. Habang tumutulo na rin ang luha, laglag ang balikat niya dahil hindi niya sukat akalaing tuluyan na siyang iiwanan at inayawan ng asawa. Kung mahal mo talaga ang asawa mo, apo, ay ipakita mo sa kanya na kaya mong magbago. Tapik naman sa kanyang balikat ni Tatang Jose na nandoon pala sa kanila at napanood ang pag-aaway nilang mag-asawa. Kwento ng matanda, kaya siya nandoon ay sinamahan daw nito ang kanyang asawa sa kanilang dampa habang wala siya, dahil laganap daw ang malagim na pangyayari sa kanilang baryo simula din nung hindi siya umuwi. Sa mabilis na sandali ay nagawa din itong ikwento sa kanya ang lahat ng naganap buhat daw nung nawala siya, at pati nga raw ang mga mahal nitong alagang hayop na sina Maliksi at Kalakian ay hindi din pinatawad ng mga aswang. Tinanong din siya nito kung saan daw ba talaga siya nanggaling at natagalang hindi nakauwi ng bahay. Ikunwento naman niya sa matanda ang lahat na naganap, ngunit sa huli ay pagak na tinawanan lang siya ng kanyang tatang. Kadyo, apo, ako'y huwag mo ngang patawanin. Ang nagkakaroon lang ng mutya ay yung mga taong responsable at hindi pasaway. Aber, bakit ka namang pagkakalooban ng mutya? Yanong duwag at tamad ka. Anito sa apo na hindi mapigilan ang pigil na pagtawa. Tang, hindi nga ho ako ang pinagkalooban, kundi aksidente lang ho na nag-shoot sa bunganga ko habang tulog akong nakanganga sa gubat. Anya, nakakamot-kamot sa batok. Dahil sa sinabi niya ay napabunghalit muli ng malulutong na tawa ang matanda. Abay, tamo nga naman ay may nagawa pa palang kabutihan yung palaging pagtulog mo at nakasalo ka pa ng mutya. Kaswerte mo naman, ano? Anito na hindi talaga maniwala. Pero tang, totoo po talaga, sabi ng mga elementong, ngunit hindi na niya itinuloy pa ang naisabihin dahil baka mas lalo lamang siyang pagtawanan ng matanda. Siya, meron kang mutya, apo. Pero puwera biro, baguhin mo na yung sarili mo. Kung gusto mong balikan ka ng asawa mo, sikapin mo sanang magbago. Tapik muli nito sa balikat niya. Tumango-tango naman si Kadyo kay Tatang Jose at parang batang humihikbi. Anya ay talagang magbabago na siya dahil anya, pag nawala pala ang isang tao ay saka mo lang din makikita ang totoong importansya at kahalagahan nito sa buhay mo. Kinagabihan naman ay nasaksihan nga ni Kadyo ang kalagimang sinapit ng kanilang baryo sa pangil ng mga aswang. Dinig na dinig din niya ang mga kahabag-habag na palahawaan ng ibang nilang mga kapitbahay. Ewan ba, pero parang napakalinaw ng kanyang pandinig at rinig na rinig niya
ang lahat ng pangyayari sa kapaligiran. Samantalang kay lalayo naman ng mga pagitan ng kanilang mga tahanan. Sa pantaha ni Tatang Jose, malamang ang mga aswang daw na nag-aanyong aso umaaligid-aligid sa kanilang baryo ay mga aswang na kung tawagin ay asbok. Mga aswang na normal na tao sa araw, ngunit pagsapit ng dilim ay nagiging mabangis na pinagsamang asong ulol at lobo. Mas malaki din daw ito ng di hamak sa ordinaryong kalabaw. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.